Hello, maupay na gabi nga sa tanan sa atong mga kasangkayan sa nasod Pilipinas. Nahimang raw ako tungod sa ako kababayan na isa nga vlogger san katawhan na sinusugad nila government vloggers. Diri ito siya government vlogger, isa lang siya sa ginsusugad na Marcos supporter na vlogger, ano. So ang kanyang gintitira ay ang mga Duterte family, Duterte supporter, or sinusugad nato DDS, ano. So kay nano ako nagwaray-waray ngayon na kasi hipid namo itong si Mima Alicia. Sa nagbakasyon kami sa Rawis Lawang Northern Samar sa Abril ug Mayo, ginpangutana ko siya kung taga diin mismo diin sa sa Lawang Northern Samar. May nagsugad sa ako taga barangay Antipolo, Lawang Northern Samar. Yan na, nagpatayo siya sa Sanbalay, dida sa Lawang poblasyon, hipid ni Gobernador Christopher Ong. Ang amo gobernador o ang mayor namo ay si isa ring Ong, ang amo mayor sa Lawang Northern Samar. Na ang ginistorya sa ako maupay nawala na ako. Maganda ang bahay na pinagawa niya sa Lawang Northern Samar. Kung karoya kukunta siya na makaistorya, tungod ako man ay adi ako sa anti-corruption na sinusugad nila na DDS. Diri ako DDS, ako ay Marcos loyalist. Pero diri ako bulag, bingi, or manhid, ano. Dahil naabat ako noong 2023, iba na ang naging istorya namo sa itong mga kampanya pala kaupayan sa nasod Pilipinas ang amo giniistoryahan, ano. So pasensya lang sa mga lahat ng aking mga followers, karoy ang gusto ko kasi magwaray para maramdaman ko na ang sayon nato ang kababayan na ikasi namo waray-waray ikasi kababayan sa ako misis. Although I'm also a waray from Leyte, Haro Leyte, pero hindi ako pinanganak diyan. Ako ay pinanganak sa Upi, Maguindanao. Natuto lang ako sa waray because I was assigned in Northern Samar, is particularly yang sa Lawang Northern Samar. Nagkaroon ako ng bahay diyan sa Lawang sa Barangay Rawis. Kaya doon kami nagbakasyon, at saka sa Barangay Bubulyaw, Katubig Northern Samar, may bahay rin ako doon na bakasyon na namin, ano. So yan na, kahit na magkaiba kami ng paniniwala, hindi po ako nakaramdam ng saya. Ang una ko naramdaman ay lungkot because iisa siyang Pilipino na kasama rin natin sa social media. Pero ang masasabi ko lang sa mga lahat ng ating mga kritiko o followers, hayaan natin ang otoridad sa kanilang investigation kung ano ang lalabas. Dahil sabi nga na miss ko na pag-usap namin, ang tanong niya, ano ang motibo? Sabi niya ay hindi naman siguro pag-interesan ng malalaking tao ito. Because she is only ordinary vloggers, but she is fighter. Very vocal siya magsalita. So yun ang motibo. Isang motibo yon. Pangalawang nabanggit ng misis ko, kasi iba yung opinion ko, opinion rin ng misis ko, baka kuhan ito. Pinasok siya kasi maraming pera. Sabi ko, tama ka dyan, opinion mo. Dahil marami siyang pera, lalabas ngayon na pagnanakaw ang lumalabas.
So sabi ko nga, hayaan natin ang otoridad. We will not give a conclusion to the case. Kasi nakakasakit tayo sa bawat Pilipino na hindi muna politika ang usapin. Ang usapin natin dito ay buhay ng taong kasama natin. Alam nyo mga kababayan, gaano ba kalayo ang bahay namin na sinasabi kong nagpatayo siya ng bahay at sa bahay namin? More or less 3 kilometers only. Kaya lang, island yon kasi nasa island yung poblasyon ng Lawang. Nandito ka sa mainland, sa kanila island. But pag sinukat ko ang layo, more or less 3 kilometers. O baka wala pa nga 3 kilometers. Kaya more or less, Pero ang talagang barangay niya is Barangay Antipolo according to my information. Antipolo, Barangay Antipolo, ako Barangay Antipolo, kaya nga lang Rizal. Antipolo City, At yung Barangay Antipolo, napunta ko yung barangay na yun, sa Lawang. Okay. So, sa lahat ng anggulo, nakikiusap ako sa lahat ng Pilipino. Especially mga vloggers, especially ng mga kaibigan niya. Huwag tayong magbigay ng conclusion. Magbibigay lang tayo ng idea. It's unfair na sasabi mong DDS. Sinong DDS na gagawa niyan? May pera ba? Kasi pag nagpapatay ka ng tao, kailangan mo ng pera eh. Di ba? May pera ba yung DDS? Now, kung sasabihin yung mga Duterte, hindi nila pagtsatsagaan yan. Kasi silang pagdududaan yung mga Duterte. Ha? Sabi ko nga sa inyo, I am not DDS. I am Marcos Loyalis. Kaya lang, hindi ako manhid. Hindi ako bulag at pipit bingi. Kaya ang binabanatan ko dito, mga kaibigan, ay korupsyon. Korupsyon ang binabanatan ko dito. At communism. Kaya yung mga komunista dyan na prosecutor, mag-andam ka mo. Kaya pag abot sa panahon, maniningil ako. Okay, balik tayo. Magwaray-waray tayo. Ha? Ako ay nakikiramay sa ngatanan sa pamilya sa alam ko Hiray rin tong kan eh. May Hiray ang apelyido nito eh. Ang alam ko. Parang Hiray. Yung Hiray, marami akong kumparing Hiray. Sa Lawang Northern Samar. Marami akong kamag-anak na Hiray. Ang alam ko Hiray ang apelyido nito ni Mima Mima Alicia. Kasi natanda ko halos pamilyar eh. Kung hindi man, basta pamilyar ang apelyido nila sa Lawang Northern Samar. Mga kasangkayan ko ang kanilang apelyido. Kaya sa katanan na mga kasangkayan ko dito sa Lawang Northern Samar, kung dadalon dida ang kanyang bangkay, kung tutuman iting balita, ay nakikiramay ako sa inyo. Pero sa lahat ng mga commentator, sa lahat ng mga vlogger sa kasangkayan niya o kaibigan niya, hayaan niyo yung hustisya, hayaan niyo yung otoridad magbigay ng conclusion. Kasi nga, in fairness sa DDS, in fairness ko doon, kasi ang titingnan dito motibo, sa akin nga eh, ako nga, na once may nangyari sa akin, ang unang tingnan nyo, binigay ko na ito sa pangalan ng sa mga anak ko na, ang tingnan nyo yung vlog ko, kung sino talagang tinitira ko. Then, lalabas ka doon sa vlog ko na yon. Pero sabi ko nga, sa aking analysis, sa kung sino yung talagang personal na tinitira ko sa vlog. Okay. So, ano bang, dati talaga nakikita ko talagang fighter siya na kinakalaban niya mga DDS. Napanood ko siya na kinakalaban niya DDS. Wala siyang pangundaman na baga ang lakas ng loob niya dahil kakampi niya ang mga otoridad. Kasi sabi nga nila, government, hindi government. Volunteer lang siya sa politika. Okay? So, mga kababayan, pangalawa,
Napabalita natin na binugbog siya ng asawa niya, ng boyfriend niya. At napakulong yata yung boyfriend niya, may galit. So hindi natin alam. Binibigyan ko lang na idea yung mga otoridad at saka yung mga maling nag-iisip. Pangalawa, itong bago lang, mga almost 6 months yata, ang mga tirada niya, ang mga mag-asawa, mag-boyfriend, ganon-ganon. Ano yung sinasabi mo, May? Napanood mo? Ha? Hindi mo, hindi na ba natanda, ha? Na mga boyfriend, nagbo-boyfriend, walang pera. Mga brutal yung mga salita niya eh. Mga actually, ware-ware kanya mga istorya. Kamu mga kalalakinhan, kung kayo makibabaye, dapat mayroon kamu kwarta. Ha? Ayaw kamo makibabaye kung wala kamo kwarta. Yan ang kanyang binibira. At saka yung mga mag-sweetheart, mga ware-ware, mga ngatanan dida sa mga ware-ware, tinitira niya. Lalo na yung mga, para bang may galit siya sa boyfriend. Kaya lahat ng lalaki damay. So, yun ang nakita kong kwan. Now, ang pinakakwan rin isa doon, pinasok sa bahay. Maraming pera si kwan, Mima. Okay, kung nag-withdraw si Mima ng katutak na pera bago nangyari sa kanya, it's 99% pinasok sa bahay dahil sa pera. Kung may perang withdraw, kung wala, bahala yung otoridad. No? Okay, yun lang mga kaibigan. Nakikiramay ako sa ako kababayan na Tagalawang. Ang ako misis ay Tagalawang rin. So, nakikiramay kami. Maraming salamat. Maupay na gabi sa ngatanan na may kasikundida sa Northern Samar. Maupay na gabi sa inyong ngatanan.